Napaka-inosente ng mukha, pero pasumple rin namang kumakaringking sa ating wordong amo. Ito ang madalas naririnig ni Leslie mula sa kanyang mga kasamahan. Hello everyone! Welcome to our channel, Bawat Buhay May Kwento. Isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ang aking ihahatid sa inyo ngayon. Si Leslie, isang probinsyana, maganda, tahimik, ngunit walang kinatatakutan. Kahit pa ang amo nilang may saya daw sa utak kung tawagin ng mga tauhan sa mansyon. Nakapagtapos ng accountant ang dalaga. Dahil walang makuhang trabaho sa kanilang probinsya, ay nagpasya itong magpunta ng Manila at mamasukan bilang katulong. Day, lapit ka ng lapit dyan sa amo natin. Hindi ka ba natatakot? Laging sabog yan. Baka pagsamantalahan ka, ang ganda mo pa naman. Wika ng isang kasamahan ni Leslie. Nginitian lamang niya ito. Isang hapon. Ihatid mo na itong pagkain doon kay Raymond. Wika ni Manang. Si Raymond, ang kanilang amo na kinatatakutan. Nasa ibang bansa ang kanyang pamilya. Mas pinili nito ang magpaiwan sa Pilipinas. Sir, andito na po ang inyong pagkain. Nakangiting wika ng dalaga. Sabayan mo akong kumain, ani Raymond. Tama lang po sa inyo yan, sir. Sasamahan na lamang po kita habang kumakain po kayo. Wika ng dalaga, sabay upo nito sa tabi ni Raymond. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ng binata. Wala naman po akong dapat ikatakot sa inyo, sir. Sagot naman ng dalaga. Alam kong pinag-uusapan ako ng mga kasamahan mo. Ang mga tao nga naman, madaling mapanghusga, ano? Ako ang amo, pero hindi nila nire-respeto. Malungkot na wika ni Raymond. Ipakita niyo po kasi sa kanila, sir, nakarespeto po kayo. Nakangiting wika ni Leslie. Paano? Tanong ng binata. Madali lamang po. Maligo ka, magbihis ka ng naaayon. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang amo dito, na dapat igalang. Wika ni Leslie. Napatingin si Raymond kay Leslie, na barabang nagtataka ito kung bakit napakabait ng dalaga sa kanya. O sige na sir, maligo ka na doon. Ihahanda ko na rin ang iyong isusuot. Pagkatapos, lalabas tayo para maarawan ka. Hindi yung lagi ka na lang nakakulong dito sa iyong kwarto. At kapag ready ka na at may naipon na rin ako, sabay tayo maghanap ng trabaho. Nakangiting wika ni Leslie. Ang totoo, may kumpanya kami. Wala lang tiwala sa akin ang mga magulang ko kasi nga daw ang bubo-bubo ko. Malungkot na wika ni Raymond. Nako sir, wala namang bobo sa mundong ito. Nasa atin yan kung paano natin patatakbuhin ang ating mga buhay. Alam mo bang accountant ang natapos ko? Kaso lang, wala naman akong makuhang ganoong trabaho sa probinsya. Kaya napilitan akong mamasukan ng katulong dito sa Maynila. Gusto ko mag-ipon para pag makaipon na ako, may panggastos akong makapaghanap ng trabaho na naaayon sa aking kurso. Wika ng dalaga. Ganon ba, accountant ka? So, pwede mo pala akong tulungan. Since wala namang tiwala sa akin ang aking mga magulang, gusto kong magpatayo ng sarili kong negosyo, pero kailangan ko ng tulong mo. No problem, sir. Basta malinis lamang, ay tutulungan talaga kita. Wika ng dalaga. Pwede ka bang magpanggap bilang asawa ko? Nakangiting wika ni Raymond. Nako, mahirap yata yan, sir. Paano ako magpapanggap na asawa mo? Wika ng dalaga. Magpapakasal tayo. Meron akong pera na iniwan sa akin ng lolo ko. Iyon ang gagamitin natin sa negosyo. Nakangiting wika ni Raymond. Pwede ko po kayong tulungan sa negosyong itatayo ninyo na hindi na natin kailangan magpanggap bilang mag-asawa. Wika ni Leslie.
para lang masecure ang perang iyon. Huwag kang mag-alala, sa papel lang naman tayo mag-asawa. Wika ng binata. Nako sir, walang divorce dito sa Pilipinas. Ayokong matali tayo sa isa't isa. Kawawa ka naman, ayoko namang pagsamantalahan ka. Wika ng dalaga. Leslie, total, ikaw lang naman ang kauna-unahang tao na naniwala sa akin at hindi nga natatakot sa akin kahit tinatakot at pinagtatawanan ka ng mga kasamahan mo, di ba? So, lubos-lubosin mo na, magtiwala ka na lamang sa akin. Walang lokohan ito. At gusto ko, pag namatay ako, mapunta ang pera na yun sa tamang tao. Seryosong wika ni Raymond. Hoy sir, ano ba yung mga pinagsasabi mo? Patay ka agad? Di ba pwedeng ayusin mo muna yung sarili mo at ipakita mo sa lahat na iba ka kaysa inakala nila? Wika ng dalaga. Sige, tulungan mo ako. Huwag mo akong iwan ha. Parang bata na wika ni Raymond. Hinding-hindi kita iiwanan sir. Pangako. Sige na, maligo ka na doon at aayusan kita. Nakangiting wika ng dalaga. Nilinis rin ni Leslie ang silid ni Raymond na matagal nang hindi nalilinis dahil nga takot ang mga kasambahay na pumasok sa kwarto ng binata. May sayad kasi sa ulo ang tingin nila kay Raymond. Nagulat ang mga kasambahay nang makitang nakaayos na si Raymond. Manang, maghanda kayo ng masasarap na pagkain mamaya ha. Sabay-sabay tayong lahat maghapunan. Wika ni Raymond na nagpamangha sa lahat. Nagbulungan ang mga katulong sa sinabi ni Raymond, kaya pinagsabihan niya ang mga ito. Tigilan nyo na yan, ang akala ba ninyo ay hindi ko alam na pinag-uusapan at kinakatakutan ninyo ako? Mabuti pa itong si Leslie. Kabago-bago dito, hindi natatakot sa akin. Simula ngayon ay pagsisilbihan nyo na rin si Leslie dahil siya ang magiging asawa ko at kayong lahat ang magiging saksi ko. Ayusin lamang namin ang aming mga papeles para may kasal na kaagad kami. Wika ni Raymond na nagpaismid sa ibang katulong. Simpleng gold digger, sabi ko na nga ba eh. Wika ni Marie na matagal nang naninilbihan sa mga tiyeng at narinig iyon ni Leslie pero binaliwala na lamang niya ang sinabi ng katulong. Gusto mo bang imbitahin ang mga magulang mo sa kasal natin? Tanong ni Raymond. Hindi naman ito totoo eh. Nakangiting wika ng dalaga. Okay, ikaw ang bahala, wika ni Raymond. Naikasal ang dalawa, hindi sila magkatabing natutulog. Sadyang bumili si Raymond ng airbed para sa kanya at si Leslie na ang natutulog sa kanyang kama. Kinuha ni Raymond ang napakalaking halaga na naiwan sa kanya ng kanyang lolo. Noong malaman ng mga magulang ni Raymond ang kanyang pagpapakasal ay galit na galit ito. Anong kalukuhan ba yan, Raymond? Huhut-hutan ka lang ng babaeng iyan. Galing talaga sa mahirap ang napili mo? Galit na wika ng ina. Matagal na ninyo akong pinabayaan, di ba? Siya ang nagtayo sa akin sa aking pagkalugmok. Siya rin ang tumulong maayos ang buhay ko at nagtiwala sa aking kakayahan. Siya ang nagbigay ng pag-asa sa akin. So, hindi ito kalukuhan at kung sakali mang huhut-hutin niya ang pera ko naman ito at hindi sa inyo. Wika ni Raymond. 3 buwan lamang ang nakalipas. Leslie, may pagtatapat ako sa iyo. Wika ni Raymond. Ano yon? Nakangiting tanong ni Leslie. Ang totoo kung bakit ako nalulung sa masamang damo? May sakit kasi ako at hindi yon alam ng mga magulang ko kasi natatakot akong hindi nila mauunawaan at hindi sila maniniwala. Kaya pinili ko na lamang labanan ito mag-isa. Sabi ko, pag nalulung ako sa alak at damo, baka mapaaga ang pagkamatay ko. Napaiyak na wika ni Raymond.
Naawa si Leslie sa kanyang asawa kaya niyakap niya ito. Patawarin mo ako kung idinamay pa kita sa problemang ito. Ang totoo, nakiramdam talaga ako kung sino sa mga kasamahan ko dito sa bahay ang hindi matatakot sa akin at tutulong sa akin. Kaso, lahat sila ay werdo ang tingin sa akin. Laking pasasalamat ko nung nagpakita ka ng malasakit sa akin, kaya karapat dapat ka sa maiiwanan kong yaman. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, sigurado akong pag-aagawan ng mga sakim kong kamag-anak ang mga naiwan sa akin ni Lolo. Ngayon, masaya na ako. Wala na akong takot dahil alam kong may patutunguhan ang yaman ko. Wika ni Raymond. Shh! Di ba? Sabi mo magpapatayo pa tayo ng negosyo? Di ba yan naman ang plano natin? Magtulungan tayo? Ipakita mo sa kanila na mabuti kang tao. Hinding-hindi kita iiwanan, pangako. Tutulungan kitang maipakita sa pamilya mo na matibay ka at hindi ka bobo at mali sila. Wika ng asawa. Niyakap at hinalikan ni Leslie si Raymond. Gumanti si Raymond at mapusok itong inangkin si Leslie. Nagpaubaya naman ang dalaga. Noong matapos ang mapusok na paglabing-labing ay parang natauhan si Raymond. Hindi ito dapat nangyari, Leslie. Wika nito. Bakit? Anong masama? Mag-asawa naman tayo at totoong kasal naman tayo. Wika ni Leslie. Hindi mo ako naintindihan eh. Paano kung mabuntis ka? Naiiyak na wika ni Raymond. So, nagsisisi ka sa nangyari sa atin? Ako hindi. Mahal kita at gusto kong lumigaya ka naman. Wika ni Leslie. Sweetheart, 3 months na lamang ang itatagal ko dito sa mundong ito. Nang lamig ang buong katawan ni Leslie, para bang binuhusan siya ng isang timbang punong-puno ng yelo. Raymond, sabihin mong nagbibiro ka lang. Umiiyak na wika ni Leslie. I'm serious. I'm dying. Ito ang dahilan kung bakit ako kalbo at bakit ako nagpakalulong sa bawal na gamot. Pero ngayon na dumating ka sa buhay ko ay parang ayoko pang mamatay. Gusto pa kitang makasama ng mas matagal pa. Malungkot na wika ni Raymond. O sige, sikapin nating mapahaba pa yung buhay mo. Malaking pera ang nakuha mo from your lolo. Gagamitin natin yan para madagdagan pa ang buhay mo. No, wala nang lunas ito, sweetheart. Kaya nawala ako sandali kahapon, nagpunta ako sa doktor. Wala na talagang lunas. Huminga ng malalim si Leslie. Okay. Kung iyan na lang talaga ang natitira sa'yo, sige, sulitin na natin. Saan mo gustong magpunta? Nakangiti, ngunit naghahabulang lumabas ang mga luha sa mga mata ni Leslie. Gusto kong lisanin ang bahay na ito. Meron akong nakitang rest house sa Ilocos, kaharap sa ocean. Puntahan natin bukas, bibilhin natin. Masayang wika ni Raymond. Okay, love. Ikaw ang masusunod. Mabuti yun at makapag-enjoy tayo sa dagat. Wika ni Leslie. 1 linggo lamang ang nakalipas nang taka ang mga katulong. Kung magbabakasyon lamang ang mga ito, bakit parang dala-dala na nila ang lahat ng mga personal nilang gamit? Manang, tawagan mo na lamang muna sila ni Mami at Daddy. Pakisabi umalis na kami dito. Nagulat ang matanda. Iyan ba ang gusto mo, Leslie? Ang ilayo si Raymond sa kanyang mga magulang? Wika ng matanda. Kaya humarap si Leslie sa matanda. Tika nga muna, Manang, magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Matagal na akong nananahimik sa mga patutsada ninyo, ano? Sa tagal ninyo dito, ano ang alam ninyo kay Raymond? Di ba nga, weirdo ang tawag ninyong lahat sa kanya? Inasikaso nyo ba siya ng tama? Nirespeto nyo ba siya bilang amo ninyo? Natigilan ang matanda sa sinabing iyon ni Leslie. Alam mo bang may sakit itong amo ninyo?
Alam nyo bang nagdadalamhati siyang mag-isa dahil sa kanyang sakit? Oo, may sakit ang amo ninyo. Noong 1 linggo ko lang din nalaman at oo, 3 months na lamang ang natitirang araw niya dito sa mundong ito. Kaya gagawin ko ang lahat mapasaya lamang siya. Kung talagang naniniwala kayong simpleng gold digger ako, ano ang tawag sa inyo? Mga walang utang na loob. Umiiyak na wika ni Leslie sabay irap sa mga katulong na mga nakatamimi. Let's go love, wika ni Leslie sabay hila sa kanyang asawa. Napakaganda ng tahanang kaharap sa karagatan. Kitang-kita ang lahat ng malalaking mga barkong dumadaan. Isang umaga, nagsosuka si Leslie. Sweetheart, may nakain ka bang hindi mo nagustuhan? Tanong ni Raymond. Magiging daddy ka na, nakangiting wika ni Leslie. Sweetheart, ito nga ba talaga ang ikinakatakot ko Naiiyak na wika ni Raymond. Darling, dapat nga masaya ka, diba? At least may magandang regalo kang maiwan sa akin. Nakangiting wika ni Leslie. Napabuntong hininga si Raymond sabay halik sa tiyan ni Leslie. Anak, huwag kang tumulad sa daddy mo ha. Sikapin mong magiging maganda ang relasyon mo sa mami mo para sa akin ha. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Isang umaga, nagulat si Leslie kung sino ang dumating, bakit ang iingay, ang gugulo. Nagulat ito na ang mga magulang ni Raymond ang kanyang nakita, nag-iyakan, humingi ng tawad sa kanilang anak. Okay na po ma. Tinanggal ng aking asawa ang lahat ng sakit na dinadala ko dito sa aking puso. Tinanggap at niyakap na rin ng mag-asawa si Leslie bilang manugang nila. Salamat anak, at nagbigay ka ng pag-asa dito sa aming anak. Napakalaki ng pagkukulang namin sa kanya. Pagkalipas ng 1 linggo, Sweetheart, it's about time. Pwede bang dalhin mo ako sa terrace? Iharap mo ako sa dagat? Wika ni Raymond. Dali-dali namang itinulak ni Leslie ang wheelchair ng kanyang asawa. Sweetheart, huwag kang malulungkot ha. Sikapin mong magiging masaya ka para sa akin at para sa ating anak. Palakihin mo siya ng normal tulad ng pag-usapan natin. Bahala ka na sa kayamanan na maiiwan ko sa inyong mag-ina. Magpakasaya kayong dalawa, kahit sa ibang bansa pa kayo manirahan ay hindi ninyo mauubos ang yamang iyon. Sobra-sobra ang pasasalamat ko na dumating ka sa buhay ko. Salamat at pinasaya mo ako kahit sandaling panahon lamang. Sobra-sobra ang saya ko na ibinigay mo sa akin at nabigyan mo pa ako ng anak. Salamat. Pagkatapos magpasalamat ni Raymond ay biglang nalagutan ito ng hininga. Niyakap ni Leslie ang mag-asawa. Sweetheart, di ba nangako ako na hinding-hindi kita iiwan? Hinding-hindi kami aalis dito ng anak mo. Dito lang kaming dalawa hanggang sa malagutan ako ng hininga. Umiiyak na wika ni Leslie. Pagkalipas ng 5 buwan ay nagsilang si Leslie ng isang malusog na batang lalaki at isinunod nito ang pangalan sa kanyang ama. JR, let's go. Bilisan mo, dadalawin natin ang mga lolo't lola mo. Excited na yon na makita ang gwapo nilang apo. Wika ni Leslie na ang tinutukoy nito ay ang kanyang mga magulang. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nung mamatay ang kanyang asawa ay makakauwi na rin ito sa kanilang probinsya. Ang swerte or grasya ay hindi talaga natin malalaman kung kailan at kung paano ito darating sa mga buhay natin. Si Raymond, kinatatakutan ng mga kasambahay niya, hindi nila akalain na ito pala ang may daladalang grasya. Dahil sa kabutihang puso ni Leslie at walang takot na lumapit at nag-alaga sa taong tinuturing nilang weirdo, si Leslie na tinuring nilang gold digger ay siya ngayon ang nabigyan ng biyaya ni Raymond. Ika nga ni Raymond,
Gusto niya sa tamang tao mapunta ang kanyang kayamanan. Kaya huwag mapanghusga, kung sino pa ang pinagtatawanan ay siya pa ang nabibiyayaan. Mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating kwento na sana po nagustuhan ninyo at sana po may nakuha kayong aral sa kwentong ito. Don't forget to subscribe, like, and share. Pakiring na rin po ng bell para maging updated kayo sa mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!